Itong katangian ng tao na ito ay nanunumpa siya. Nagsagawa siya ng mubaya'a sa kanyang pinuno, sa kanyang amir, na siya'y maging matapat, maging masunurin at hindi magtataksil sa kanyang pinuno. Pero ang katotohanan kung bakit siya nanunumpa ay para lamang sa makamundong bagay. Hanggat meron siyang napapalang makamundong bagay, kayamanan, posisyon mula sa kanyang pinuno, ay magiging matapat siya sa kanyang pinuno. Pero kapag wala na siyang mapapala ng makamundong bagay, tiyak na mawawala sa kanyang puso ang pagiging masunurin niya, pagiging matapat niya sa kanyang pinuno. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, merong isang hadis ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah." May tatlong uri ng mga tao, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na hindi sila titignan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Wala yuzakkihim, at bukod sa hindi sila titignan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, ay hindi rin dadalisayin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga kasalanan, ang kanilang sarili. Walahum azabun alim, at bukod dun, sabi ng Rasulullah, ay nasa kanila ang kasakit-sakit na parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun kana lahu fadlu ma'in bittariqi famana'ahu min abnis sabil." Ang unang lalaki, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay ang isang lalaki o isang tao na kung saan meron siyang labis-labis na tubig sa daan at ito ay ipinagkait niya sa mga manlalakbay. Pinigilan niya rito ang mga manlalakbay na sila ay makainom dun sa kanyang tubig. Ibig sabihin, ito yung tao na nasa kanya yung labis-labis na tubig, pero ipinagdadamot niya sa isang taong manlalakbay o isang musafir. Meron sana siyang pagkakataon na tumulong siya sa kanyang kapwa, na sa kabila ng pangangailangan ng tao na ito, nauuhaw, nagugutom at buhay ang kanyang hinahabol, pero ang tao na ito, meron siyang labis na tubig o pagkain, ay pagdadamot niya dun sa taong manlalakbay. Subhanallah. Isipin ng tao na ito na maging makasarili siya. Nasa kanya yung labis-labis na tubig, pagkain, meron siyang sapat na kakayahan upang tumulong dun sa tao na yon, na tunay na nangangailangan, nauuhaw, nagugutom, pero itong tao na ito ay napakadamot. Sukdulan ng damot sapagkat ipinagkait niya ito doon sa tao na yun na manlalakbay na nangangailangan ng tubig, nauuhaw, o di kaya nagugutom. Alam niyo mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, isa sa tinuturo sa atin na hindi natin dapat minamaliit yung mga mabubuting bagay. Kahit na maliit na gawain lang, na ito ay kabilang sa mabuting gawain, hindi dapat minamaliit ng isang tao. Sapagkat hindi natin alam kung alin man sa mga gawain natin, malaki man o maliit na mabuting gawain, ang siyang maging dahilan na ipagkalob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang awa at maging dahilan na tayo makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung makita mo ang isang tao, na siya nangangailangan ng tubig, nangangailangan ng pagkain, at meron ka namang sapat, sobra-sobra pa yung biyaya ng Allah sa'yo, meron kang kakayanan tumulong, huwag mong palagpasin ang mga pagkakataon na yun, sapagkat hindi mo alam kung alin sa mga gawain mo ang siyang maging dahilan na ikakapasok mo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naalala mo ang isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yung tungkol sa isang lalaki na naglalakbay. Ang lalaki na ito, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay dumating sa kanya ang kanyang matinding pagkauhaw habang siya naglalakbay. Dinatnan siya ng matinding pagkauhaw at nakatagpo itong lalaki na ito ng isang balon na may tubig. Kaya ang ginawa ng lalaki na ito, bumaba siya doon sa balon, uminom siya, napawi ang kanyang pagkauhaw, at umakyat siya, lumabas siya doon sa balon. Habang siya nagpapahinga, dahil sa matinding pagkauhaw, ay dumating sa kanya ang isang aso na hinihingal na kumakain siya ng mga basang lupa. Dahil lang sa sobrang pagkauhaw ng aso na ito. Anong sinabi ng lalaki na ito? Sabi ng lalaki na ito, tunay na dumating sa aso na ito ang pagkauhaw na katulad ng naramdaman ko kanina. Ibig sabihin, naramdaman niya kung ano yung nararamdaman ng aso na nasa matinding pangangailangan ng tubig. Kaya ang ginawa ng lalaki na ito, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bumaba siya ulit doon sa balon at nilagyan niya ng tubig ang kanyang sapatos.
Pinuno niya ng tubig ang kanyang sapatos, umakyat siya at pinainom niya yung aso na hinihingal. Lumalabas ang kanyang dila dahil sa tindi ng pagkauhaw. At dahil doon sa ginawa ng lalaki na ito ay nakasurvive pa yung aso. Napawi yung pagkauhaw ng aso dahil lamang doon sa ginawa ng lalaki na yun. At sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahil sa kabutiang loob na ginawa ng lalaki na yun, pasyakarallahu lahu pagafarala. Pinasalamatan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at pinatawad sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kasalanan. Sa isang riwaya ng hadis, yung lalaki na yun ay makakapasok siya sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil lamang sa pagtulong niya doon sa aso na nangangailangan ng tulong. Kaya sabi ng mga sahaba, Ya Rasulullah, wa inna lana fi hazihil bahaimil ajran. Ang sabi ng mga sahaba, Ya Rasulullah, meron ba kaming gantimpala kapag kami tumulong sa mga hayop? Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Sa lahat ng may buhay, sabi ng Rasulullah, na kapag ikaw ay gumawa ng kabutihan, tumulong sa lahat ng may buhay, tiyak na may gantimpala ang isang tao. Alam natin ang hatol sa aso sa reliyong Islam. Ito ay hindi kanais-nais na hayop sa atin. Pero kapag na-appreciate mo yun bilang bahagi ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala at gumawa ka ng kabutihan doon, ibang usapan na yun. Iba yung pagiging haram niya sa isang mananampalataya at iba yung kabutihan na gagawin mo doon sa aso na yun. Yun ang dahilan kung bakit pinasalamatan ng Allah at pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala yung lalaki na yun dahil lamang sa pag-appreciate niya sa nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun baya'a imaman la yubayi'uhu illa lidunya. Pangalawang, hindi titignan ng Allah subhanahu wa ta'ala na tao sa kabilang buhay at hindi dadalisay ng Allah subhanahu wa ta'ala at nasa kanilang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang isang lalaki o isang tao na siya ay nanunumpa ng katapatan sa kanyang pinuno, subalit ang kanyang panunumpa ay para lamang sa makamundong bagay. Subhanallah. Itong katangian ng tao na ito ay nanunumpa siya. Nagsagawa siya ng mubaya'a sa kanyang pinuno, sa kanyang amir, na siya'y maging matapat, maging masunurin at hindi magtataksil sa kanyang pinuno, pero ang katotohanan kung bakit siya nanunumpa ay para lamang sa makamundong bagay. Hanggat meron siyang napapalang makamundong bagay, kayamanan, posisyon mula sa kanyang pinuno, ay magiging matapat siya sa kanyang pinuno. Pero kapag wala na siyang mapapala ng makamundong bagay, tiyak na mawawala sa kanyang puso ang pagiging masunurin niya, pagiging matapat niya sa kanyang pinuno. At ang katangian ng tao na ito, fa in a'tahu minha radiyah wa illam ya'tihi minha sakhit. At kapag binigyan siya ng kanyang pinuno ng kayamanan, material na bagay, posisyon, ay mas lalong manunumbalik ang kanyang pagiging masunurin sa kanyang pinuno o sa kanyang amir, sapagkat nakuha niya ang kagustuhan ng kanyang sarili. So, balit kapag hindi siya pagkalooban ng kanyang pinuno, na ang anumang material na bagay dito sa mundo, maaring isang posisyon na kanyang inaasam-asam, kapag hindi na ito makamit, ay masusuklam siya sa kanyang pinuno. Subhanallah. Nakakalungkot na mangyayari sa isang tao ito, mga kapatid, na magkakaroon ng panunumpang isang tao na maging matapat siya sa kanyang amir, sa kanyang pinuno, pero ang katotohanan pala, yung panunumpa niya na maging matapat siya sa kanyang pinuno, sa kanyang amir, ay para lamang sa makamundong bagay. Yun ang pangalawang uri ng mga tao na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilayo nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ganitong katangian ng isang tao na napakadali sa kanyang manumpa, na siya'y maging matapat sa kanyang pinuno, pero sa kabila ng lahat, ang kanyang pagiging matapat sa kanyang pinuno, ang panunumpa niya na hindi siya magtataksil, ay para lamang sa makamundong bagay at hindi para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlong tao, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun aqama sil'atahu ba'da al-asr. Faqala wallahi allazi la ilaha gairu lakad a'taitu biha kaza wa kaza fasaddaqahu rajulun. Pangatlo, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang isang lalaki o ang isang tao na siya ay nag-aalok ng kanyang paninda pagkatapos ng salatul asar. At ang tao na ito, sabi ng Rasulullah, siya ay manunumpa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, sumpaman sa Allah subhanahu wa ta'ala,
tunay na ako ay inalok ng ganito, ganyan, at naniwala sa kanyang isang lalaki dahil sa kanyang panunumpa. Anong ibig sabihin? Ito yung katangian ng isang tao na nagtitinda, nangangalakal, na ginagamitan niya ng panunumpa sa Allah subhanahu wa ta'ala para lang mabenta ang kanyang tindahan. Anong halimbawa? Ang isang taong nagtitinda, na halimbawa kung binibenta niya ito ng 1,000, sasabihin niya sa kanyang customer, wallahi, sumpaman sa Allah, itong paninda ko na ito, may nag-alok sa akin ng 1,500, pero hindi ko binenta. Pero kung bibilin mo, bibigay ko sa iyo ng 1,000. Pero ang katotohanan ay wala naman tumawad sa kanya. Wala naman nag-alok sa kanya. Kaya lang, nanunumpa siya para lang mabenta ang kanyang paninda, para maniwala yung mga tao sa kanya. Sasabihin niya na, may nag-alok sa akin ng 1,000, pero hindi ko binigay. Pero kung bibili mo ng 500, ibibigay ko na sa'yo. Subhanallah. Dito papasok yung mga tao na mahilig sila sa negosyo, na kung saan wala silang pakialam kung sila'y makakagawa ng kasalanan sa kanilang kapwa. Mas pipiliin ng tao na ito na siya ay manunumpa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, kapatid, itong paninda ko ay brand new. Bagong-bago, pero may depekto pa lang kanyang paninda. Subhanallah. May mga tao na ganito eh. Nasa kanilang panunumpa, nasusumpaan nilang kanilang paninda na brand new, original. Pero ang katotohanan, hindi naman original. Sabi niya, kapatid, may nag-alok sa akin ng ganitong presyo, pero hindi ko binigay, wallahi. Pero kapag bibili mo to sa akin ng ganito, ibibigay ko sa iyo. Subhanallah. Isang uri ng pandaraya sa pananampalatayang Islam na pinaiingatan sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang ganitong klase ng negosyo. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Katotohanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, silang mga tao na kanilang ipinagbibili, ibinibenta ang pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sumpa nila sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanilang pangako sa maliit na halaga lamang. Subhanallah. Ito yung katangian ng mga tao na ipinagpapalit nila ang sumpa nila sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pangako nila sa kanilang kapwa sa isang katiting na halaga lamang. Thamanan qalila. Napakaliit na halaga lamang. Kaya ganun lang siya manumpa sa isang bagay. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Yung mga tao na yung sabi ng Allah, ay wala na silang magiging bahagi sa kabilang buhay. Wala yukallimuhumullah, at hindi rin sila kakausapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Wala yanzuru ilayhim, at hindi rin sila titignan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuzakkihim walahum azabun alim, at hindi sila dadalisay ng Allah subhanahu wa ta'ala, at bukod doon ay nasa kanila ang kasakit-sakit na parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala na naghihintay sa kanila sa kabilang buhay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ilayo nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa tatlong katangian ng mga tao na ito, na hindi sila titignan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, hindi sila dadalisay ng Allah subhanahu wa ta'ala, at bukod doon ay nasa kanila ang kasakit-sakit na parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.